Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-22 linggo ng taon at napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon sapagkat dito tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon at sa ating kapwa. At ang aral na ito ay yung aral ng humility o kaya ay kababaang loob. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo upang kumain. At siya pinagmamasdan nila. Nang mapunan ni Jesus na ang mga inanyayahan ay namimili ng unang mga upuan, sinabi niya ang talinhagang ito. Kung ikaw ay anyayahan sa isang kasalan, huwag kang lumagay sa unang upuan. Baka may inanyayahan na lalong marangal kaysa sa iyo. Darating ang nag-anyaya sa iyo at sa kanya at sasabihin sa iyo, bigyan mo nga ng upuan ito. Ikaw naman ay lalagay sa huling upuan, taglay ang malaking kahihiyan. Bagkus nga, kung ikaw ay anyayahan, lumagay ka sa huling upuan, sapagkat pagdating nag-anyaya sa iyo, ay sasabihin sa iyo, kaibigan, paitaas ka pa. Kung magkagayon, ito'y pagkakapuri mo sa paningin ng lahat ng inanyayahan. Sapagkat ang lahat ng nagpapakataas ay ibinababa, at lahat ng nagpapakababa ay tinataas. Pagkaraan sinabi niya sa nag-anyaya sa kanya, kung maganda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mong anyayahan ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kamag-anak, o ang iyong mga mayayamang kapitbahay. Baka ikaw ay anyayahan naman nila upang gumanti sa iyo. Kung ikaw ay maghahanda, bagkus anyayahan mo ang mga dukha, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag. Magiging mapalad ka sapagkat wala silang maigaganti sa iyo. Subalit gagantihan ka sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Kung babalikan natin yung isang linggo, napakaganda yung huling pananalita ng ating Panginoon. May nahuhuli na mauuna at may nauuna na mauhuli. Kung titignan natin ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa mga pananalitang yun, ito'y aral ng kababaang loob, ng pagpapakahuli upang tayo ay ipaulan ng ating Panginoon. Sa mga pagbasa ngayong linggo ito, ay lalong pinalakas ng ating Panginoon yung aral ng kababaang loob or humility. Kung makikita natin sa unang pagbasa, sa aklat ni Sirach, chapter 3, verses 17 to 18, sinasabi niya na kung ikaw ay tumataas na sa iyong kalagayan, dapat lalo kang nagpapakababa upang ikaw ay maging kapuri-puri sa mata ng ating Panginoon. At dito nga sa Banal na Ebanghelyo ay binigyan ng ating Panginoon ang linaw ng aral ng kababaang loob. Sa Banal na Ebanghelyo ay nakita niya doon sa piging kung saan siya ay nanyayahan, na yung mga tao nag-aagawan ng upuan, gusto nila yung mga nauna. Parang ibang-iba sa simbahan eh. Kasi simbahan man, gusto nila doon sa likod. Hindi ko alam kung gusto ba nila makita yung pare o ayaw nila makita yung pare. Dahil hindi pugi yung pare, kaya gusto nila sa likod. Pero dito, nag-aagawan sila doon sa harap. Gusto nila yung pinakaunang upuan. At dito nga nagbigay na ng aral ang ating Panginoon. Aral sa pamagitan ng talinhaga. At sinabi niya, kung ikaw ay anyayahan sa piging, piliin mo yung nasa huling upuan. Upang sa gayon, pagdating nung nag-anyaya sa iyo, ay maaaring sabihin niya sa iyo,
Kaibigan, ikaw ay pumunta doon sa mas unahan. At kung ito ay gagawin sa iyo ng nag-anyaya sa iyo, ang ganda ng mensahe sa iyo. At isa pa, ang tingin ng mga tao sa iyo ay magiging maganda. Ipagmamapuri mo ang iyong sarili dahil sa kababaang loob na ikaw ay umupo sa hulihan, pero ikaw ay karapat-dapat na nasa harapan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon sa last part ng Gospel, ang nagpapakataas ay ibinababa, at ang nagpapakababa ay itinataas. Bakit tayo natutukso na huwag sundin yung kababaang loob? At salip, gusto nating magpakataas. Gusto nating maging sikat. Gusto nating tayo tinitingnan. Bakit tayo natutukso? Natutukso tayo sapagkat yung ating pakahulugan ng kababaang loob ay mali. Sapagkat para sa iba, ang kahulugan ng kababaang loob o humility ay ikaw ay mahina. Mahina, at kung ikaw ay mahina, ikaw ay maaaring apihin. Ayaw natin tayo inaapi. Kung ikaw ay mahina, hindi ka papansinin. Ayaw natin hindi tayo pinapansin. Subalit kung titignan natin, mali ang lahat ng kahulugan ito sapagkat ang katunayan, ang kababaang loob ay tanda ng lakas o ng malalakas, katangian ng malalakas na mga tao. Yun nga lamang, alam nila kung kailan dapat gamitin yung lakas na yun. Alam nila kung kailan dapat gamitin yung paglilingkod na yun. Alam nila kung dapat gamitin kung kailan dapat sila magsalita upang ituwid ang pagkakamali. Tignan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Siya ay mahina sa tingin ng mga tao. Lalo-lalo na sa mga kalaban niya, mga Pariseo, yung mga may pinag-aralan. Para sa kanilang ating Panginoon ay walang alam. Siya ay ordinaryong tao lamang. Subalit alam niya ng ating Panginoon kung kailan niya gagamitin yung kanyang lakas. Nagawa niyang ipagtauban yung mga tables o mesa doon sa templo, sapagkat ito ay maling ginagawa nila, na ginagawa nilang marketplace, yung templo ng kanyang ama. Walang nakakagawa noon kundi ang ating Panginoon lang. Ang ating Panginoon ay sinabi niya, kayo ay mga hipokrito. Walang makapagsasabi noon doon sa mga leaders ng simbahan. Lalo na yung mga nakakaalam, yung mga may pinag-aralan. Pero nagawa ng ating Panginoon ito sapagkat sa kabila ng kanyang kababaang loob ay naroon yung tunay na lakas upang labanan ang tunay na katotohanan. Minamahal kong mga kapatid, totoo nga na napakahirap ipangaral at tundin ang aral ng humility o kababaang loob. Bakit? Sapagkat kung titingnan natin, ang salitang humility ay nanggaling sa Latin word na humus, na ang ibig sabihin ay lupa or soil. Sino ba ang gusto ng lupa? Ang gusto natin yung magaganda. Pamimiliin mo yung lupa at yung ginto, gusto mo yung ginto. Gusto mo ng ginto at yung diamond. Subalit kung titingnan natin, yung gusto natin, yung magaganda sa paningin natin para sa atin, ay halos lahat ng galing sa lupa. Yung magaganda na mga tao, ano sabi natin Panginoon? Ikaw ay lupa at nanggaling sa lupa, at sa kabuk ka pa rin babalik, sa lupa ka pa rin babalik. Nanggaling sa lupa yung magaganda. Yung magagandang building, magaganda nating bahay. Gustong-gusto natin yan. Pero saan nakatirik yan? Saan nakatayo yung mga building na yan? Sa lupa pa rin. Yung mga halaman, yung mga punong kahoy, saan sila nakatanim? Sa lupa pa rin. Minamahal kong mga kapatid, kailangan ng buhay ng tao ang lupa. Ganon din, kailangan ng ating kaluluwa, yung humility, upang sa ganon, kahit ayaw natin, kahit ito ay hindi attractive sa atin, makikita natin
na ito ay kailangan ng buhay pananampalataya natin. At kung ayaw natin o hindi attractive sa atin ang humility, sa pamamagitan naman ng humility, tayo ay magiging attractive sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Minamahal kong mga kapatid, tingnan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Ang kababaang loob ay wala nang higit pa sa ating Panginoon. Sapagkat siya ay isang Diyos, subalit siya ay nagpakababa bilang tao. Tinanggap niya ang lahat mabuhay na kasama nating mga tao, ipinanganak na higit pa sa dukha, hirap. Subalit tinanggap niya lahat dahil sa kanyang kababaang loob. At dahil sa kababaang loob na ito, dahil sa pagsunod sa kalooban ng Ama, siya ay ipinarangalan ng kanyang Ama sa pagbabalik niya sa kalangitan. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, huwag tayong mahulog sa kasalanan ng pride, pagyayabang, pagmamataas na siyang kalaban ng kababaang loob. At kung napupunan natin ito sa ating sarili, tumigil tayo, baguhin natin upang huwag lalo tayong mahulog sa kasalanan. Kaya't lahat ng tanda ng pagmamataas ay dapat nating itigil. Kung tayo ay naghahangad ng papuri at appreciation sa lahat ng ating mga ginagawa, maaaring tayo ay nagmamataas na sa ating sarili. Kung tayo naghihintay ng kapalit sa ating mga ginagawa, kung ayaw nating mag-volunteers dahil kahit tayo may talent, kahit tayo may kakayahan, dahil tayo takot na tayo ay pulaan sa ating ginagawa. Kung tayo nasasaktan, kung may pumupuna sa ating mga pagkakamali, kung tayo naghahangad na tayo lagi ay number 1, tayo naghahangad ng kapangyarihan, tayo naghahangad na tayo ay nasa taas lagi at tinitingala ng mga tao. Minamahal ko mga kapatid, ito ang tanda na tayo ay nagmamakataas na at dapat nating itigil upang sa gayon, huwag tayong mahulog lalo sa kasalanan at tayo mapalayo sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, bigyan natin ng panahon ng ating sarili. Baguhin natin ang ating sarili. Sa pamagitan ng pagbabago natin sa ating sarili at pagbababa ng ating sarili, doon lamang natin magagawa na sundin ang paanyaya ng ating Panginoon sa huling parte ng gospel o ng ebanghelyo. Kung sinasabi niya, kung ikaw ay maghanyaya, huwag mong anyayahan yung mayayaman mong mga kaibigan. Huwag mong anyayahan yung mga kapatid mo, yung mga kaibigan mo. Kundi anyayahan mo yung mga dukha, mga pingkaw, mga bulag, yung mga inapi. Ito ang anyayahan mo, sapagkat hindi sila naghahangad ng higit pa. At ikaw ay hindi nila mababayaran. Kung magagawa mo ito, ang paglingkod mo, ang pagbibigay mo sa kanila ay tunay na pagbibigay, sapagkat hindi ka naghahangad ng kapalit o paanyaya galing sa kanila. Minamahal ko mga kapatid, tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoon na ibinigay niya ang lahat dahil sa kanyang kababaang loob. Ibinigay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya ang kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang tunay na paglilingkod sa kanyang kapwa. At kung ito ay magagawa natin, minamahal kong mga kapatid, ito ang sinasabi sa aklat ni Sira, na tayo ay mapapalad sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Mayroon mong announcements sa pagkatapos ng ating blessing, kaya tibali lamang yung tignan yung announcement na yun. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, gusto natin maging maganda ang tingin sa atin ng ating kapwa at higit sa lahat ng ating Panginoon. Ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang aral ng humility o kababaang loob
Dito tayo nagpapakababa at alam natin, itataas tayo ng ating Panginoon. At naway pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo mapaya. Salamat sa Diyos.